Hi guys, good day. It's Nurse L and welcome back to our vlog in here in V Squad RNs. So today is September 7, 2025 and it's almost 9:58 p.m. na, almost 10 p.m. And sobrang dami naming nagawa for today. And to be continue na tomorrow yung packing ng aming mga luggages. So naalala ko lang na few days from now, the visa bulletin for the new fiscal year will about to come out. So, to help you guys, ano ba yung mga kailangan nating gawin or kailangan nating isipin once na mag-current na yung ating priority date? Or before na mag-current, ano ba yung mga dapat nating gawin? So guys, eto, explain ko muna. Hindi siya tulad nung dati. Before kasi, nung nag-exam kami ng NCLEX at nag-apply kami, priority date for EB3 are always in current lang naman. Current lang. So, not until April of 2003, as I remember, kasi yun yung nag-DQ kami and then nag-retrogression. So, what is retrogression? Basahin ko guys ha. Gumawa ako ng listahan kasi baka may mga mamali akong sabihin or what. Retrogression happens when the number of applicants in a visa category exceeds the available visa numbers. So, may quota tayo eh. Meron quota yung US for the visa applicants. As a result, yung priority date natin or yung date where your petition has been submitted moves backward instead na mag-advance siya. So, kunwari, on our case, our priority date is January 4, 2023. During na nag-apply kami, nung nag-DQ kami, current lang ang EB3. Not until, right after na mag-DQ kami, naka-receive kami ng email na DQ and then saka naman retrogression. Kung hindi ako nagkakamali, parang bumalik siya ng November 20, hindi, parang 2 years. 2 years siyang nag-backward. So, sobra talagang disappointing nung mga panahon yun. Okay. Whereas it caused the delays of visa availability, even of those who case are already approved, kahit approved ka, visa bulletin fluctuation can reverse when the new fiscal year begins, which is every October 1. However, movement depends on demands of relative to supply. So, okay. Every October 1, we have a new fiscal year. Parang doon nag-reset siya. However, hindi ibig sabihin na October 1 na new visa bulletin, current na. So, depende kung yung demand and supply, pwedeng nag-move siya ng 2 months or pwedeng mag-move ng 3 months, depende siya. So, eto ha, parang 2 years kaming na-stuck in retrogression. And I know many nurses got stuck mas mahaba pa. As far as I know, yung iba, na-stuck sila for 10 years. Oo, iba-iba yung iba-iba. Kasi in my case, yung agency namin, naka-premium naman kami, pinremium kami. So, kung January 4, 2023 yung PD namin, DQ kami na April 2023. So, sana waiting na lang kami ng email ng P4. But then, ayun na nga, lumabas na yung retrogression nung nilabas yung visa bulletin for May 2023. Yun, May, yeah. Yun yung nag-retrogression eh. So, eto. So, every time na maglalabas ng visa bulletin, we have always a little spark of hope. 'Di ba? Kahit sabihin, 'di ba, nalala ko lagi kami nanonood ng mga visa bulletin predictions, mga ganyan. Tapos minsan sasabihin nung mga attorneys or nung mga experts na pwedeng mag-move, mag-jump, or pwedeng walang movement. So, sa naging trend kasi nitong mga last nito mga 2025, parang ang nangyayari, every quarter yung galaw. So, minsan ay na-expect naman natin, hindi naman talaga gagalaw, pero we have a little spark of hope na sana miski 1 week, 'di ba? Sana miski 1 week gumalaw, mag-move forward, ganyan. So yun, nung time na naghihintay kami, marami ding panahon na instead na mag-forward, nagba-backward. Yung tipong
"Ano ba, para sa'min pa ba yung USA?" Gano'n, mapapatanong ka talaga kasi naiinip ka na, excited ka, naiinip ka na, may sarili kang timeline na sanang gusto mong masunod, ayun. Tapos yun, nadi-disappoint tayo, kaso we cannot control the visa bulletin because it depends on the US visa policy and US visa availability. Kasi nga, may mga quota, ganyan. And then, 2 years, yeah, almost 2 years kaming na-stuck. And promise guys, marirealize mo once you get current na ang dami mo pala dapat na inayos while waiting ka na maging current yung PD mo. So, eto guys, hindi ko masasabi na eto lahat. Eto lang yung mga naaalala ko. Kung marami pa akong maalala, I'll do a part 2 video of this vlog. Pero ito kasi yung mga pointers na gusto kong malaman ninyo, gusto kong alam ninyo once na habang naghihintay kayo ng priority date nyo para kapag current ka na, you know what to do. Okay. So, to continue, while waiting for your priority date to get current, you have to ask yourself, ready ka na ba? Madami ka na bang ipon? Or nakapag-ipon ka na ba? How much na yung pocket money na naipon mo? Mentally, physically, holistically, na ready ka na ba? Yung mga relatives or yung loved ones mo na maiiwan mo dito, ready na din ba sila when you leave the country? So, akala lang natin na naghihintay tayo ng priority date na maging current, pero promise guys, pag naging current ka na, parang biglang dun yung realization na ang dami mo pa palang kailangang gawin. And tapos mararatel ka. Promise kasi nung nag-current kami, naalala ko, kwento ko lang. Siyempre, naghihintay kami every visa bulletin. Tapos naalala ko, sabi ni dad, sa work niya, pag nakakita ako ng patient na may same date, same ng birth date sa'yo, sign na yun na magka-current na tayo. Tapos naalala ko, basta parang May 2 yata yun. Tinawag niya ako for 1 year. Ngayon lang ako nakakita ng ka-birth date mo na client namin, na patient namin dun sa record. Tapos sabi niya, magka-current na tayo. Tapos kung di ako nagkakamali, May 12 yata lumabas yung June 2025 visa bulletin. And yun, current na nga kami. Kasi lumabas is hanggang February 8. February 8 yung current nun for EB3. So yun, pasok na kami, January 4. Yung pakiramdam namin nung time na yun, di ba? Syempre masaya. Pero parang ang daming natakbo sa isip mo. So why? Di ba? So ngayon, ang advice ko sa inyo para malas yung rattle, habang naghihintay ka ng priority date mo, ito yung mga pointers na pwede kong ma-advise sa iyo. Okay? So, number 1, first learn to drive. Marunong ka na ba mag-drive? Or yung husband mo? Kasi ganito guys, ako kasi nagde-drive ako since 2008. So, hindi ko naman siya problem. Si husband nagde-drive din, even si Tia nagde-drive na din. But, syempre, iba yung sa US. Ngayon, dito, kung hindi ka pa nagda-drive, lalo na kung single ka, or wala ka namang munang makakasama na pwedeng mag-drive on your behalf, kasi guys, hindi lahat ng part ng US na state na ma-assign ka ay pwedeng maganda yung way of transportation. Swerte ka kung may gano'n, no? But on our case, dun sa napili namin na state, hindi gano'n ka-broad yung way of transportation niya. So talagang kahit ano search ko, parang magde-depend ka sa Lyft, Uber, Lyft, ganan. And then yung mga friends ko na nauna sa akin, which is one is assigned in Nebraska, one is assigned in Tennessee, and the other one is in Texas, talagang you have to drive. You have to learn to drive. O, kasi hindi naman lahat ay maganda yung 'pag nagko-commute ka tulad dito sa atin, 'di ba? Kung lagi ka naman magli-lift ay sobrang laki daw ng magagastos mo. So, yun. So, isa na yun na tignan mo kung kailangan mo talaga mag-drive kasi dun talaga dependent tayo na
dependent tayo, kasi dito 'di ba sa Philippines sinasabi nila na um, kapritsyo mo lang yung car. Pero sa US necessity siya, necessary yun lalo na sa mga workers. Pag mag-grocery ka. So siguro may iba na swerte na malapit yung workplace, sa apartment na napili nila, pwede naman din siguro na i-consider na hindi muna sila mag-car. Case-to-case basis, but I suggest, siguro okay din na mag-learn ka na mag-drive dito pa lang sa Philippines. Para may confidence ka na mag-drive pagdating mo sa US. Tsaka sabi ng friends ko, mahal daw yung driving lesson sa US. Okay? So, number two, enrich yourself physically, mentally, holistically. Kung ikaw sa bedside ka maa-assign, bedside on or hospital ka maa-assign sa US, tapos dito yung work mo is not bedside, siguro pwedeng bumalik ka sa bedside. Kung sa ICU ka na maa-assign, and then mag-request ka na sa ICU ka din i-assign muna dito para na yung skills mo, na i-enhance mo. Tapos sa nurse case naman, kasi BPO kami, BPO nurse, pero ako naman ay ma-assign sa skilled nursing facility, but I have to undergo BLS, yung mga ganyan. Kailangan i-equip din natin yung sarili natin, or kung wala kang ginagawa, mag-read ka ng mga books related, kunwari sa labor and delivery ka na maa-assign, pwede ka mag-read ng mga books or mag-watch ng mga video. Siguro maganda na i-enhance natin yung knowledge natin para ready tayo physically, mentally, sa department kung saan tayo ma-assign. Like ako, sa facility ko, skilled nursing facility, I have to search, I have to watch videos regarding skilled nursing facility, read books, or mag-search ka ng mga videos or articles na makakatulong na yung idea mo doon, hindi ka magulat pag nandoon ka na. Kasi syempre, lalo na yung mga maa-assign sa bedside, dapat ready tayo. Iba pa rin naman kahit iba yung mga equipments nila doon, iba yung settings, iba pa rin kung full equipped pa rin tayo sa sarili natin. Okay. Next is update your civil documents. What are the civil documents? Yun yung mga birth certificate, marriage contract, Senomar, advisory on marriage, NBI. Yan yung mga kailangan mo. Guys, ang kailangan sa embassy na ipasa ay PSA, certified yung mga PSA yung mga documents mo, yung mga birth certificate mo. Kung ikaw ay mag-check dapat, baka naman naka-NSO pa yan, hindi yan valid, hindi yan tatanggapin. So, kailangan PSA. So, eto pa, kung ikaw, nag-work ka sa abroad, sa other country, or nag-reside ka sa other country more than 6 months, you have to acquire a police clearance on that country. Kunwari, Japan. Nag-work ka sa Japan for more than 6 years, for more than 6 months, or doon ka tumira for more than 6 months, kailangan mong kumuha ng police clearance on that country na isa-submit mo. Tapos tayo naman dito sa Philippines, we need an NBI clearance. So, yung NBI mo, tignan mo kung updated pa ba. Baka malapit na siya mag-expire. Kuha ka na. Kuha ka na yan. Yung NBI mo na yan. Lalo na siguro kung ikaw na ang priority date mo ay February 9 onwards, February 9, 2023 onwards, yung mga March 2023, April 2023, May 2023, possible na mag-current na kayo this visa bulletin, update your civil documents. Ito pa guys, kindly, kung kompleto na yung birth certificate mo, kompleto na ang birth certificate ng mga anak mo, ng asawa mo, AOM nyo, tag-isa kayo sa husband and wife, requestor must be the principal applicants. Okay, nasa iyo na lahat. Please, triple check your documents. Why? Guys, on our case, akala ko sa ulo ko yung birth certificate namin ng mga anak ko. Ilang beses ko pa siyang tinignan. Tapos biglang nakita ko na yung birth certificate ni Toby ay iba ang married date namin ni Daddy. So,
FYI, ang married date namin is February 23, 2006. So, yun ang nakalagay sa birth certificate ni Tian, yun ang nakalagay sa birth certificate ni Cassie. Yun din ang nakalagay sa marriage contract namin. But pagdating kay Toby, upon checking, ito guys, ang nakakita nito ha, si pre-screener. Nakita ni pre-screener na, sabi ni pre-screener, kailan talaga kayo kinasal? Kasi ilang beses niya tinanong yun eh. Tapos sabi ko, September 23 to 2006. Oh, kasi iba dito yung kay Tobias. Sabi niya, iba yung, ha? Parang kami hindi namin alam. Kasi even bago ako bumaba ng car, nung sa embassy, inistan ko yung lahat at hindi ko talaga napansin. Buti talaga guys, napatapat kami sa napakabait na pre-screener. Thank you Lord. At kaya naman niya. May mga cases na ganon. So, eto, may case din naman na kahit yung isang letter dun sa info na PSA nyo ay pwedeng makapagpa-reschedule sa inyo. Why? We have a Telegram group. Dun may nagkukwento sa kanila na, sample ha, hindi ko na matandaan yung exact name, pero ganito, yung, kunwari, yung sa AOM niya yung nakita ni pre-screener, yung AOM nito, nung nandito sa group. Kunwari yung name nung mom niya is Eleonora. Eleonora yung name ng mom niya. Sa AOM, ang nakalagay lang pala is Eleonora. So, letter O is missing. Sa birth certificate niya is Eleonora. Sa kanyang marriage certificate, Eleonora, pero sa advisory on marriage, ang nakalagay is Eleonora. Letter O is missing, and then hindi siya nakapag-proceed sa consul, pinag-reschedule siya. So guys, meron naman din nga pala nagsabi yung kasama ko sa work na meron siyang nakasabay, Del naman yung nawawala doon sa middle name. So I assume kunwari, ako, Del Rosario kasi ako eh. Sabi nung friend ko, yung nakasabay daw niya is Del yung nawawala. So paano kunwari, Del Rosario yung surname and then Rosario lang yung nakalagay. Kaya ni pre-screener. Kahit yung Del yung wala. Yung isa naman na isang letter lang yung nag-discrepancy, reschedule siya. Alam ko meron din yung vlogger, si Charoterang Mariposa. May kwento siyang ganito sa embassy about dun sa papers ng husband niya na nagkaroon din ng ganun. So guys, habang hindi pa kayo current, triple, double, triple, quadruple check nyo many times. Hindi lang ikaw. Kuwari ikaw na double, triple check mo na, yung kasama mo ay double, triple check mo din yung information. Kasi baka may mga na-oversee tayo na sayang, di pa natin inasikaso nung di pa tayo current, di ba? Ngayon tayo matataranta na magpaay sa civil registry. Kasi pag ganun guys, kailangan mo siyang dalhin sa civil registry office. Sila magsasabi kung anong gagawin, kung sila ba yung maglalagay ng annotation. Pero guys, merong group na ginawa sa Telegram regarding the PSA info. Ilalagay ko din yung link dito sa baba ng description box para in case may mga tanong kayo, um, may mga agam-agam kayo dyan na gustong malaman tungkol sa PSA documents, pwede kayo mag-join doon sa Telegram account na yon at ilalagay ko yung link below. It's all about PSA. Okay, next pointers is, ito, for me, ito yung pinaka-importante ha. Financially ready ka na ba? Financially na hawak mo na ba ang iyong pocket money na inipon mo for the entire time na na-stuck ka sa retrogression? Nag-ipon ka ba? May tinabi ka bang money? Okay. So, napakahalaga nito, guys. Sa pocket money, sa nabasa ko, parang you have, parang to a lot, $3,000 to $3,500 per head. Sa pocket money to ha. So, kunwari, apat kami, si Dad, si Tian, ako, si Toby, 4 of us. So, dapat meron kaming $12,000 to $14,000 na pocket money na dadalhin sa US. So, yun. Bukod pa dun sa mga pocket money na kailangan mo i-ready, how ka? Ito pa yung mga magiging gastos mo once you get current.
So, eto case to case basis 'to ha. Ikukuwento ko lang sa inyo kung ano yung experience namin. Sa experience ko 'to para lang meron kang, baseline or idea. So, una, PSA documents, magkano ba nagastos namin? Inabot kami ng 2,200, mga gano'n. Kasi, okay, we requested for PSA ni Toby, PSA ni Ate Tian, PSA ko, ni Dad, birth certificate namin 'yan. Marriage certificate namin, AOM ni Dad, AOM ko, Senomar ni Tian. Tas yung AOM namin, parang nagdadalawa yung birth certificate na in-order namin. Tas yung AOM namin, ilang beses kami, bukod dun sa nag-walk-in kami, dun sa Ayala PSA, Ayala Bay PSA, nag-walk-in kami, and meron din nun na in-order namin online kasi nga nagkagulo kami kung sino ba dapat yung requestor. Nung sinabi ng agency namin na requestor dapat kami, ako as a principal, so yun, nag-order na lang kami ng online ni Daddy. So mga 2,200, hindi pa kasama dito guys. Siyempre, kumain kami, nag-park kami, nag-gas kami, nag-toll kami, 'di ba? Next, NBI. Kung di ako nagkakamali, si Daddy kasi nag-order ng NBI namin, ang nag-book ng NBI namin. From here, from our house, nag-schedule kami ng NBI renewal namin sa Robinson Gentry. So, it's about 10 minutes away from us. So, kung hindi ako nagkakamali, yung pagbo-book ni Daddy online, ang schedule is 155 yata each. Kasi pag mga GCash, ganyan. Pero kapag online niya, kapag actual ka yata na mag-walk-ins, 130. Basta around ganun. Lagay ko din dito yung price. Lagay ni Ate Tian dito yung price kung magkano nga yung sa NBI. Times 3 kami. Pero guys, hindi na rin to times 3 kasi pang ilang kuha na namin na expired na lang. So, kumuha ulit kami. So, it's for Tian, Daddy and me kasi si Ate Tian is above 18. Next, yung PDOS, kasi yung PDOS ano naman siya, mura lang. Parang 80 lang yata, isa. O ilagay na lang din namin sa screen kung magkano talaga yung aming inabot sa PDOS. But the PDOS guys, si Toby na 4 years old, kailangan nyo pa rin siyang i-register sa PDOS, okay? Kailangan pa rin yan ng certificate. Even the kids need a certificate. On our case, kasi hindi kami nag-actual, we opt the online PDOS. So, si Toby, pagkabayad, sinendan na ng certificate, while si Dad, ako, and si Tia, nag-apply, nag-online PDOS kami. It's around 8:30 yata siya to 12:30 online. On-cam to guys ha. On-cam ang PDOS. Siyempre, kailangan nilang ma-verify kung ikaw ba talaga yun? Nag-attend ka ba talaga? Hindi ka ba natutulog? So, online PDOS kami around 8:30 yata. Oo, mga ganyan. Kasi naalala ko ginawa namin yan ni Dad after work eh. Parang 8:30 yata or 9. Basta mga 8:30 naka-login na kami. Sisendan ka na naman ng link ahead of time eh. And then 12:30 yata natapos. On cam, ang PDOS guys, yon. And then, after ng seminar ninyo, may link na isi-send sa inyo, tas yun, parang doon na yung payment, tapos saka isi-send yung PDOS certificate ninyo. So yun, PDOS is mga 80 yan. Basta ilalagay na lang namin dito sa screen yung price. Tapos guys, eto, hold on. Mahal tong susunod. Ito isa sa mga pinaka naging madugo, ang price ng medical. So, yung price ng medical is around 28 nga for adults. So, 3 adults kami. And si Toby parang 18. Basta kung di ako nagkakamali, less than 100,000 pesos yung medical namin inabot. Mga 98, ganyan. Hindi pa kasama yung check-in namin sa Trident Tower for 3 days and 2 nights. Yung mga kinain namin, yung gas, yung toll, 'di ba? Talagang maraming gastos, guys. And then, upon getting your visa packet, kasi meron kayong option sa visa packet nyo kung pick up nyo ba sa Parkal Mall or isi-ship sa inyo. So, as of September 1, August 1 o September 1 ba, na August 1 yata, na to go na yung
yung magde-deliver. Kami kasi, we chose na pick up kasi malapit lang naman din sa amin yung Parkal. So, para sa kagiginhawa, pick up yung choice namin. Pero may napanood ako sa TikTok na pag-delivery yata, 600 na yata sa to go. Ilagay ko na din yung price sa alam ko here. Pero kasi, ang drop-off passport nung kay mama, si mama kasi nag-renew ng visa niya and it's a drop-off. Alam ko 600 yung delivery fee. So probably ganun din yung sa sa packet. So hindi siya as one, ha? Okay, kunwari 4 kami, 600 times 4. So kami, kung apat kami, kung ipapa-deliver namin doon, 2,400 na yun kaagad. Hindi siya as one. Babayaran mo siya 600 per head. So 'di ba, mabigat din. And then green card fee. Once na na-approve yung visa mo, na-check mo na dun sa visa tracker mo na your visa has been issued, yun. You have to pay for $235 each. $235 each, ha, for your green card visa. And on our part, 235 times 4. Four of us cost $940. And good thing naman, yung agency naman namin muna yung nagbayad doon. Though, ako yung free, but yung two, ewan ko kung paano dun sa deductible siguro nun sa mga mare-refund namin. Ganon yung mangyari. Pero sila muna, yung agency ko muna, I'm so grateful na sila muna yung nagbayad doon sa aming green card fee. Eto pa guys, isa pa to sa mabigat, plane ticket. Magkano kami inabot? We're gonna have 3 layovers. First is in Incheon. Second is in Chicago O'Hare. And then, yeah, from two layovers. Tama, 2 layovers. Kasi ang nag-book naman nun ay yung agency na rin namin. We cost $4,370. Di ba? Imagine mo guys yung gastos na yan, yung mga kakailanganin mong pera in preparation. Tapos guys, sa mga luggages, kailangan syempre hindi naman, kung kami ay 4, we need 8 big luggages na tig 23 kilo. Meron kami luggage pero hindi 8. At saka ginagamit ni mama yon pag nagta-travel. So we have to buy. Kaya pagka-current pa lang namin, nagbabay na kami unti-unti ni Dad. Naghahanap kami ng mga SM na may buy one take one promo. So nakabili na kami ng 6, kaso eto na nag-ice kami, kulang pa pala kami ng 2 luggage kasi akala namin okay na yung 6. So ayun, kulang pa pala kami ng luggage. Kaya bumili pa kami ng another 2. Yun pa lang magkano na. Yung mga paunti-unti namin binibiling mga jackets, hindi naman madami, pero ito pa, yung heat tech from Uniqlo, bumili kami ng isang pair, ang dugo guys, madugo yung heat tech. Kasi I bought 1 pair for Dad, 1 pair for me, for ate, and Toby. All of that, parang 10,000 kami inabot sa heat tech. Heat tech pa lang yun, 1 pair pa lang, ilan naman yung kailangan namin. Though, sabi nung mga makakasama ko sa work, meron silang nabili sa Decathlon. So, yun, check namin kasi kulang pa talaga yung heat tech na, kasi napili naming state guys na sunod, i-reveal namin sa inyo kung saan and why yun yung state na yun. Talagang malamig siya guys. Malamigin siya. May TED na magkaroon ng snow, sa pagdating namin, baka maginaw na. So all in guys, parang 1 million yata yung kailangan naming buong family or hindi lang 1 million for the family of 4. Parang hindi lang 1 million yung kailangan naming i-prepare. So yun, God will provide, pero 'di ba, iba na rin kung ready ka. So kasi sa case namin, dalawa kami ni Daddy JM na nag-work sa BPO, he is RN.
BPO work from home. So napakalaking tulong di kami namamasahe. Dito na kami sa bahay. Magala kami pag weekend kasi nga, alam mo yung parang nakaka-burn out na buong week nandito lang kami sa room. So pagdating ng weekend, ayun, talagang gusto naming mamasyal, yan, lumabas. So malaking bagay kasi kung mag-work kami sa hospital, 4 times yung kayang ibigay na sweldo nun sa BPO. So kung meron kaming ranging na 75 to 85,000 each of us per month, yun, malaking tulong siya para makaipon. Though, syempre, hindi lang naman tong US yung gastos namin. Nagtutuition si Toby, nagtutuition si Tian, mga kailangan nila Cassie, yung mga milk, kasi nag-milk pa rin sila Ate Cassie, diaper, syempre, bills dito sa bahay, groceries, yan, may mga credit card din naman kami. So marami din kaming gastos pero kailangan mag-ipon talaga ng paunti-unti. Like nakatulong sa amin sa BPO kapag naka-refer ka, may 25,000 ganyan, 20 to 25,000 ganyan referral bonus. Pag naka-refer kami, yun, directly na namin ipapapalit yun na sa dollars. And then, papasok na namin dun sa dollar account namin. So, nag-open kami ng dollar account sa BPI. So, tuwing miipon kami, ipapapalit namin sa best friend ni Mama ng dollar kay Tita Marie. And then, yun, pag napapalitan namin ng dollar, ipapasok naman namin dun sa BPI namin na dollar account. Pero sa GoTime, kung may GoTime kayo guys, meron din silang dollar savings. Dollar savings nga ba yun? Ay, gamit ko pala tong cellphone. Hindi ko mapapakita sa inyo. Pero meron din sa GoTime na app na pwede ka rin doon maglagay ng dollar account mo. So, medyo may tubo siya. Okay na din. So, naglagay din ako doon ng dollar account sa GoTime. And then, ayun, unti-unti, tapos yung sign-on bonus namin, meron akong sign-on bonus, si Daddy wala, kasi nung time na si Daddy na nag-apply, masyado ng maraming USRN nun, kasi nga naka-retrogression ng time namin, kasi hindi masyado, so meron kaming 150,000 na sign-on bonus. So yun, pinapalitan ko na din yun kagad, para ipon na din namin yun dun sa bangko ng aming dollar account. Yun, tas mga paunti-unti namin, every month, naglalagay-lagay kami. Hindi naman din malaki yung hindi din naman malaki yung ano namin, yung na pocket money. Just enough lang naman doon sa aming apat. So yun. Kasi guys, yung pocket money, mahalaga din yun. Kasi pagdating mo doon, magbabayad kami ng apartment. Depende pa yun sa state mo kung magkano ba yung apartment na mapipili mo. Ganyan. Tapos syempre yung mga initial na kailangan mo, empty kasi yung apartment, so may mga kailangan kang biling mga gamit, ganyan. Food ng mga bagets, syempre. Kasi bago naman makarating sa US, di ka pa naman kagad makaka-work. Yung friend ko, yung kasama ko sa facility, nauna siya noong August 17, parang nag-start na siya nag-work yesterday. So meron siyang 18 days na hindi siya nag-work kasi hintay mo pa yung SSN, tapos yung tawag na facility. So yun, parang aabutin ka rin ng mga 2 weeks or more, 2 to 3 weeks na walang work. So wala ka ding sweldo, kaya kailangan tipirin mo yung pera mo. At saka ayun, may mga baon kami mga foods nga para survival namin yun. So yun, ano pa ba? Ano pa bang naalala ko? In case na may maalala ko, gawa na lang ako ng part 2. Pero sa description box, ilalagay ko dito ulit, guys, yung link or yung process on what to do once na mag-current ka na. Nandito ni una mong gagawin, like mag-book ka ng medical, mag-book ka kagad ng VAC mo. Mabilis mapuno yung VAC guys, kaya mag-book ka na din kayo kaagad. Huwag kayong pipili ng few days before the interview date, hanggat maaari 1 week before the interview date para mas okay na na-transmit na yung biometrics ninyo. So yun, sana sa mga magka-current, congratulations sa inyo in advance. So panoorin yung mga past videos namin na makakatulong for sure sa journey ninyo kapag naging current kayo. Guys, always remember this saying, the waiting, the meantime,
The in-between, it all serves a purpose. Trust your process. Every delay is a detour. There is no need to rush. What is meant for you will always arrive on time. Bigay mo yan lahat kay Lord. Kasi ako, naniniwala ako doon sa let go and let God. Kung meant na ni Lord na oy, mukhang ready na to. Kita ko sa taong to ready na to. I-current ko na to. O, di ba? Meron pa nga akong nakita sa Sephora na hindi siya current, pero nabigyan siya ng priority date. Pero ina-interview siya at nag-grant yung visa niya. So guys, 'di ba? Si Lord yung magmo-move. 'Pag nakita niyang ready ka na, ipag-pray mo 'yan palagi. Pakita mo rin kay Lord na ready ka na. And sa inyo na magka-current, good luck. Ayusin niyo na yung mga documents, lahat, i-process niyo na para di kayo masyadong mataranta. Lalo na kung malapit na yung PD ninyo dun sa current PD na nakaano ngayon na February 8, So February 9 onwards, for sure, hindi natin alam kung ilan yung jump, kung half a year ba. But mas okay na ready kayo. Ipag-pray nyo yan kay Lord. Ipag-pray nyo na maging smooth lahat from medical, from interview, lahat na maging smooth, na walang maging problema. Ipag-pray nyo na magkaroon kayo ng mabait na visa pre-screener. Ipag-pray nyo yung mabait na consul. Ipag-pray nyo yung health nyo para sa SLEC na medical, clear kayo, at ang buong family mo kung kasama mo sila. And I believe na lahat makukuha mo through prayers. Good luck! Good luck, USRNs! See you in the USA. Magkita-kita tayong lahat doon. Huwag kayong susuko. Malapit na kayo mag-current. Malapit na. Lahat tayo, ma-achieve natin yung dreams natin na yan. Again, it's Nurse L. Saying thank you for watching this video na nakarating ka sa end ng video na to. Don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka tuwing mag-upload kami ng new video. Thank you guys. God bless. Bye. Good luck, USRNs.